lumabas ang 3 milyong bagong Epstein files na nagbunyag ng hindi inaasahang koneksyon, si Jeffrey Epstein at ang Kremlin. Sa bagong dokumento, nabanggit ang Moscow ng 10,000 beses at si Putin ng higit 1,000. Mayroon din tayong nakakagulat na ulat mula sa FBI sa mga dokumento na nagpapahiwatig na si Epstein ang lihim na tagapamahala ng yaman sa likod ng nakatagong kayamanan ni Pangulong Putin ng Russia. Lalong lumalalim ang misteryo. Kaya simulan natin sa pinakamalalaking revelasyon. Noong Abril 2000 at 14 nakatanggap si Epstein ng nakakabahalang email. Galing ang email na ito kay Joey Otto, isang Japanese bilyonaryo at negosyante. At ito ang nilalaman nito, ang tugon ni Pangulong Obama sa krisis sa Ukraine, na tinuligsa bilang mabagal at mahina, ay muling nagpasigla sa 15 taong pandaigdigang paghahanap sa yaman ng mga leader ng Russia. Pagkatapos, inilakip nito ang artikulo. Bukod dito, ang email ay markadong napakahalaga at mataas ang apura, sa tingin ko. At pagkatapos ay mabilis na sumagot si Epstein na nagsasabing, "Tinatawagan kita. Hindi natin alam kung ano ang pinag-usapan nila." Pero nagpapahiwatig ito ng isang bagay na matagal nang pinaghihinalaan ng maraming tao. Si Epstein ang namamahala sa nakatagong yaman ni Vladimir Putin. May isa pa tayong ebidensya na sumusuporta sa claim na ito. Noong 2017, may ulat ang FBI na may katulad na nakakagulat na pahayag. Isang kumpidensyal na impormante ang nagsabi sa FBI na si Jeffrey Epstein ang tagapamahala ng yaman ni Vladimir Putin at hindi lang kay Putin. Ayon sa ulat, nagbigay din si Epstein ng serbisyo sa ilang pinuno ng mundo, kabilang si Robert Mugabe ng Jim Bombay. Epstein ang nilalapitan ng makapangyarihang gustong itago, ilipat o protektahan ang pera nila. Ngayon, lilinawin ko lang ang isang bagay. Tinatawag na raw lead ng FBI ang dokumentong ito. Hindi ito beripikadong intelihensya, kundi impormasyon mula sa kumpidensyal na source na itinuturing ng FBI na kapani-paniwala, ngunit hindi pa nakumpirma. Di basta-basta tumatawag sa tape line ang isang kumpidensyal na human source. Binibigyang halaga ng FBI ang mga source na ganito, kaya nila isinulat ito. Nakakatuwang isipin na may video tayo ni Epstein na ini-interrogate. Tungkol ito sa serbisyong nagbibigay ng payo at tumutulong sa mga itinuturing na masama upang maprotektahan ang kanilang pera. Pakinggan ninyo ito. Marumi ba ang pera mo? Kung titingnan mo, Sagutin lang, marumi ba pera mo? hindi naman ganon. Sa totoo lang, Bakit hindi marumi ang pera mo? dahil pinaghirapan ko ito, Pero pinaghirapan mo ito, binalikan natin ito, bago mo pa pinaghirapan mo ito. Pinapayuhan mo ba ang pinakamalalalang tao sa mundo na gumagawa ng matitinding masamang bagay at para lang kumita ng mas maraming pera? imbes itanong kung dapat tanggapin ang pera, kasi para sa akin lehitimong tanong yan. Sa tingin mo ba lehitimong tanong yan? O, sa digmaan, Iniisip ko rin yan. Sa tingin ko kailangan mo talagang pag-isipan dahil laging komplikado ang etika. Masasabi ko na ang perang ibinigay ko ay para tumulong puksain ang polio sa Pakistan at India. Imbes na tanungin mo ako kung dapat ibigay ang pera sa mga batang ito para sa bakuna, sa tingin ko, mas mainam na tanungin mo ang mga nanay nila na nabigyan ng bakuna na alam na hindi na magkakapolyo ang anak nila at tanungin sila kung dapat bang tumulong si Epstein sa mga taong ito. mas gusto namin malaman ang paraan mo, mathematician ka. Pumasok kami sa klinika na iyon kung saan ibinibigay ang pera sa mga taong nasa matinding kahirapan at karamdaman. Sinabi sa kanila na ang pera ay galing sa isang, klase 3 na sexual na mandaragit? Tier 1 ba ang iyo? Ang tier 1 ang pinakamataas at pinakamasama? Hindi. Ang pinakamababa. Ako ang pinakamababa. Ikaw ang pinakamababa. Sige, tier 1, ikaw ang pinakamababa. Pero isang kriminal, Oh, saan galing ang pera? Ilang porsyento ng tao ang tansya mo? Alam kong ayaw mo ng probabilistics. Tinatantiya mo ba? Wala akong paki. Pera lang para sa anak ko, gusto ko. sinabi ko gusto ko ng pera para sa mga anak ko. Alam ba nila kung saan galing ang pera? Sa tingin ko, kung sinabi mo sa kanila tungkol sa demonyo, 100%. ang demonyo mismo ang nagsabi, ipapares ang ilang dolyar kapalit ng buhay ng anak mo. Sa tingin mo ba ikaw ang demonyo mismo? Hindi, pero maganda ang salamin ko. Seryosong tanong ito. Pasensya na. Sa tingin mo ba ikaw ang demonyo mismo? Hindi ko alam kung bakit mo nasabi yan ngayon. Alam nyo, ang mga topic tungkol kay Epstein ay
madalas hindi advertiser-friendly sa YouTube. Kaya sana mag-subscribe na lang kayo sa ibaba. Tinutulungan tayo nito laban sa YouTube algorithm na humahadlang sa ganitong video. Ngayon, tingnan na natin ang mga email na may kaugnayan kay Epstein at Kremlin. Ayon sa mga bagong dokumento, nagsimula ang koneksyon ni Epstein sa Russia noong 2012. At para lang sa kaunting konteksto, noong 2012 ay bumalik si Putin bilang presidente. Kita mo, mula 2008 hanggang 2012, si Medvedev ang technical na presidente, habang si Putin naman ang nagsilbing punong ministro. Marami pa ring naniniwala na si Putin ang may kontrol sa likod ng lahat. Pagbalik ni Putin, hinarap niya ang pinakamalaking protesta sa Russia. Libo-libong Ruso ang nagprotesta sa Moscow at St. Petersburg, humihiling ng pagbabago at tumututol bumalik sa panahon ng mga tsar. Ayaw nila na iisa lang ang namumuno ng matagal. Kaya may mahalagang probisyon sa konstitusyon ng Russia. Bawal magsilbi ng higit 2 termino. Noong si Medvedev ang technical na presidente, binago ang probisyon para muling makatakbo si Putin. Ito ang dahilan kaya nagprotesta ang mga tao nang bumalik si Putin. Dito pumasok si Epstein, na nakatanggap ng email mula kay Boris Nikolic. Posibleng kaibigan o empleyado ni Epstein ang taong ito. Siya ang tagapamahala ng estado ni Epstein. Kaya siya ang humahawak ng lahat ng pera ni Epstein. Sa email, isinulat niya, "Dapat tayong pumunta sa Russia agad. Makilala mo dapat ang kaibigan kong si Ilya Ponomarov, miyembro ng Duma at pangunahing tagapag-ayos ng pag-aalsa laban kay Putin, kasama ang kanyang kasintahan. Malaki ang panganib. Maaaring palitan niya si Putin bilang presidente kung hindi siya mapapatay. Delikado ito. Alam mo ba kung paano sila matutulungan ngayon? Anuman ang plano nila, mukhang nabigo ito. Pinagtibay ni Putin ang kapangyarihan at nanalo sa eleksyon, kaya nawala ang protesta. Si Ilya ay tumakas mula Russia at hindi na doon nakatira. Ipinapakita ng email na hindi lang nanonood si Epstein. Hinihingan pa siya ng tulong sa paghubog ng politika sa Russia sa mataas na antas. Noong 2013, mas lumaki pa ang ambisyon ni Epstein para sa Russia. Hindi lang niya gustong impluwensyahan ang politika. Nais din niyang baguhin ang sistema ng pananalapi ng Russia. Nag-email si Epstein kay Thorbjørn Jagland, dating punong ministro ng Norway at dating kalihim general ng Konseho ng Europa. Sa email, ibinahagi ni Epstein ang ideya na gawing sentro ng pananalapi ang Russia. Nabigla ang kanluran nang inanunsyo ang Sputnik. Maaaring mangyari ito ngayon, na Russia ang mangunguna sa pananalapi kaysa makipagkumpetensya sa kanluran. Para sa nanotech, imbes na gayahin ang Silicon Valley at habulin ang Microsoft, Apple, Google, maaaring lampasan ng Russia ang pandaigdigang komunidad sa pamamagitan ng muling pag-imbento ng sistemang pinansyal ng ika-21 siglo. Tulad ng alam ninyo, tumulong ako sa pagbuo ng derivative markets sa Amerika noong dekada 70. Gusto ko munang mag-pause sandali dito. Siguradong kasinungalingan ito, sabi ng mga pangunahing manlalaro sa New York options market noon. Hindi nila kilala si Epstein noon. Malamang pinalalaki niya lagi ang kredensyal niya. Siguro bahagi ito ng kanyang estilo. Desperado siya. Pero hindi mahalaga kung totoo ang sinasabi niya. Mahalaga, inilalagay niya ang sarili bilang taong kayang baguhin ang pandaigdigang pananalapi at iniaalok ito sa mga konektado kay Putin. Narito ang sagot ng punong ministro ng Norway. "Hi Jeffrey, mahirap ipaliwanag lahat. Kailangan mong gawin ito. Trabaho ko makuha ang meeting kay Putin. May dating pinuno ng estado na naging tagapamagitan ni Epstein sa Kremlin. Kakaiba ang mundo at mas nagiging direkta pa. Hindi lang pinag-uusapan ni Epstein si Putin, kundi nakikipag-ugnayan pa siya para makipagkita rito. Ilang linggo lang ang lumipas, nag-email si Epstein kay Ehud Barak, ang dating punong ministro at kalihim ng depensa ng Israel. Sinabi niya kay Barak na sabihan si Putin na pupunta siya sa Moscow at tanungin kung gusto nitong magkapribadong oras. Kinumpirma ni Epstein sa email na magkikita ang punong ministro ng Norway at si Putin sa Sochi sa Mayo 28. Hiniling ni Solen kay Epstein na maging available para ipaliwanag paano istruktura ng Russia ang kasunduan para hikayatin ang kanluraning pamumuhunan. Ayon kay Epstein, "Hindi ko siya nakilala at gusto kong malaman mo iyon." Ilang araw matapos, sumulat ulit si Epstein at sinabi,
Inimbitahan ako ni Putin sa St. Petersburg para sa Economic Forum. Pero tumanggi ako. Kung gusto niyang makipagkita, dapat maglaan siya ng pribadong oras. Tingnan natin ang mangyayari. Patunay ito ng hindi natin alam dati. Si Putin ang unang lumapit kay Epstein. Di pa tiyak kung nagkita sila. Pero nagkausap sila ng direkta base sa email na ito. Sinabi ni Epstein, sa email na nalaman niyang nire-organize ni Putin ang staff niya noong tag-init 2013 at tanging pinagkakatiwalaan lang ang isinasama sa ilang pagpupulong. Mas gusto niya sa telepono o harapan ang usapan. Sa madaling salita, sinasabi niya sa ka-email niya na ayaw niyang magbahagi ng masyadong maraming detalye. Ibig sabihin, kumpirmadong may mahalagang impormasyon si Epstein tungkol sa pagbabago sa inner circle ni Putin. Ngayon, ang connection ni Epstein sa Russia ay hindi lang tungkol sa pamamahala ng pera. Ipinapakita rin ng mga file na pinopondohan ng Russia ang maraming Western na partido politikal. At alam ito ni Epstein. Sa email noong Hulyo 12, 2018 sumulat si Epstein kay Michael Wolff tungkol sa pagpupulong ni Steve Bannon at mga right-wing na partido sa Pransya, kabilang ang asawa ni Marine Le Pen. Ang paksa ay ang muling pagpopondo sa National Front Party ng Pransya na ayon kay Epstein ay karamihan ng pera nila ay mula Russia. Nagtanong din siya ng sariling opinyon. Mukhang tanga ang mga Rutanians na ito. Si Bannon, na laging may mga siga niyang security at kakaibang vlogger na tagapayo, ay namamayagpag dahil ang mundo ng populismo ay sobrang hindi profesional at katawa-tawa. Gaya ng makikita mo sa email na ito. Malinaw na hindi fan si Epstein ni Bannon. Pero kinumpirma ng email ang isang mahalagang bagay. Pinopondohan ng Russia ang isang malaking partidong pampulitika sa Pransya. At alam ni Epstein ang mga detalye. Hindi ito nakakagulat dahil alam nating pinopondohan ng Russia ang mga partido sa kanluran. 2 buwan lang ang nakalipas. May isang politiko sa United Kingdom na nakulong dahil sa pagtanggap ng suhol mula sa Russia at nakita ito sa email ni Epstein. Ang pagiging casual niya sa usaping pera ng Kremlin sa politika ng Pransya ay patunay ng lalim ng kanyang koneksyon sa mga network. Narito ang detalye ng kaso sa United Kingdom. Walang sinabi si Nathan Gill nang dumating siya upang harapin ang musika sa Old Bailey. Pero noong panahon niya sa Europa bilang isang member of the European Parliament, marami siyang sinabi, madalas niyang sinusuportahan ang naratibo ng Russia tungkol sa Ukraine dahil binabayaran siya para sabihin ito. Ipinagbawal ngayon ng pamahalaan ng Ukraine ang 2 pinakamalalaking television channel sa bansa. Kasama ka ba namin? Isang Mormon na obispo na naging politiko, si Gill ay naging mahalagang miyembro ng United Kingdom Independence Party at Brexit parties ni Nigel Farage. Nadiskubre ng mga pulis kontra terorismo na tumatanggap din ng suhol si Gill mula sa lalaking ito. Oleg Voloshin, isang pro-Russian na politiko sa Ukraine. Ang amo ni Voloshin ay si Dark Prince Viktor Medvedchuk na dating kanang kamay ni Pangulong Putin sa Ukraine. Muling binuksan ng mga serbisyo ang investigasyong ito. Inutusan si Gill na lumabas sa pro-Russian television shows at magsalita sa European Parliament. Hinuli ng pulisya si Gill bago sumakay ng eroplano papuntang Russia at kinuha ang kanyang telepono. Natagpuan nila sa WhatsApp ang mga mensaheng tumutukoy sa regalo at postcard, code para sa pera. Sinabi ni Voloshin kay Gill na natanggap na niya ang lahat ng ipinangakong mga regalo sa Pasko at humiling pa ng 5 postcard bilang pasasalamat sa kanyang mabait na tulong sa susunod na linggo. Sa debate, sabi niya bibigyan niya ito ng sasabihin at sagot ni Gill, magaling. Hindi sinusunod ang tamang proseso. 4 na buwan bago ang eleksyon. Maayos na binasa ni Gill sa European Parliament ang script ni Voloshin laban sa Ukraine. Natagpuan ng pulisya ang mga bungkos ng pera sa kanyang bahay sa North Wales. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video, lalo na kung maraming drone strikes ang ipinapakita kahit walang nasasaktan, ay sa video pa rin ito. Madalas dini-demonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng advertisers ang mga drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang pagtagumpayan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito at kaya namin inilunsad ang sarili naming plataforma, Business Basics. Ginawa namin ito mula sa simula kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike
Hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkawasak ng mga base ng himpapawid ng Russia. Wala rin kaming patalastas. Kaya hindi namin kailangang mag-censor ng sarili kahit hindi magustuhan ng advertiser ang mga balita namin. Hindi namin pinupunduhan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinupunduhan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming decensored na videos at exclusive content na wala sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod dyan, sinusuportahan mo ang aming coverage at channel. Salamat! Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.